Hi guys! Welcome dito sa Desana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Chariot in reverse, Eight of Swords, you are curious, inquisitive, brave to stalk someone or yung mga spy sa ibang tao, and then you are brave pero nakabind, hindi kayo naka-restrict ka, para nakapiring pati yung mata mo, para nakabind yung thoughts mo, nakatali ka pati, naka-restrict. There are restrictions here, para ma-victim ka, nagdurusa, in a bandage, parang ganon. That's why hindi ka makapag-take na action, hindi mo pursue or hindi nagsasucceed yung mga pinupursu mo, yung mga gusto mong gawin na hindi natutuloy, mga ganon ba? Meron kang goal, hindi siya nagsasucceed kasi ayun o, naka-restrict ka, may restriction, may nag-restrict sa'yo, may nag-bind sa'yo, mga ganon ba? Or victim ka yun, hirapan ka ngayon eh, and you are strong sa kabila ng mga pinagdadaanan mo na yan. You are brave also. May inner strength ka. Ano pa energy mo ngayon? Emotion and intellect. You are powerful. Yung personality mo, balance and aligned. Naka-align yung emotion and intellect mo. Your personality is strong. Yan, strong and powerful and full of courage ka, makikita sa'yo. So, ano pa? About sa'yo. Brave, you are brave. Oh. Gusto mong umalis, gusto mo ng katahimikan, gusto mo ng peace of mind, lalo na't na-bandage ngayon na victim ka, nahirapan ka, gusto mo na gusto mong lumayo, may gusto kang layuan, place or person or situation. Yan ang energy mo pati ngayon, para matahimik na yung buhay mo, isipan mo, payapa yung isipan mo, mamuhay kayo ng tahimik, ganyan. So, ano pa ang ano naman ang darating sa iyo, no? Marami ng information sa'yo. Itong the star, no? Itong star na to, fame or famous na person. Ikaw to na maging famous o maging popular, or else may famous or popular na person na darating sa'yo. Clarification of the star here. Person ba yan? Person yan siya, yung the star na yan. Yes. Kasi tutok to sa trabaho niya. Yung focus nito ay ang kumita ng pera. Napakasipag nito magtrabaho. At kumikita ng pera, ng tuloy-tuloy yung kanyang trabaho. Yung hanap buhay niya. Pwedeng sikat ito or kilala or positive na person, no? Either dyan sa mga nabanggit ko, or inspired and positive. Yan. Pwedeng inspired and positive lang siya. Hindi pa nagkakaroon ng balance sa inyo nito eh. There's, parang hindi pa ito, hindi pa to
balance itong person na to. Hindi pa siya balance. Or hindi pa nagkakaroon ng balance sa inyo nitong taong to. Or else siya ito mismo na hindi balance. Kung may ginagawang injustice sa kanya, either yun sa nabanggit ko. Kilala ka na ba ni the star na yan na darating sa'yo? Hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. So, hindi natin malalaman kung ano yung feelings sa'yo. Pero yan ang darating sa'yo na person. Bakit siya darating sa'yo? May offer. May offer siyang cup of love. It's a new person kasi hindi ka pa niya kilala eh. Tungkol sa past person mo, kasi hindi ko matanong ko yung feelings nito kasi new person to, pero mag-offer yan siya ng cup of love. Merong famous or popular na person na mag-offer siya ng cup of love. Ayan. Manligaw kung babae ka, or approach ka niyan, babae o lalaki ka man. Yung past person mo, kung meron kang past person, anong feelings nun sa'yo? Ang past person mo. Naging courageous siya and brave, color blue and red, na mag-offer ng cup of love sa'yo, na mag-reach out. Pero parang short message lang, kasi page of cups lang yan eh. And, ano pa, gusto sabihin sa'yo ng past person mo. Past person mo na lang yung alamin natin kasi new person tong isa na to, pero may mag-offer sa'yo ng cup of love ng new person at popular or famous or positive lang talaga siya and inspired. Gusto niya ng reunion, guys. Itong past person mo, gusto niya ng reunion. Ayan, kasi nafe-feel ka niya, naramdaman ka niya, at minamanifest niya itong ma-reunite kayong dalawa. Ma-reunite pa kayo na masaya yung buhay niya pagkasama ka. Pag na-reunite kayo, masaya siya. Hindi na siya sumusunod sa mga beliefs, sa mga kadalasan yung mga manipulation ng mga tao sa society, like yung mga rules, na sineset nila na rules na dapat ganito ganyan sundin ng person mo, na yun ang tama, based sa kanila yun ang tama, pero it's their manipulation, it's their rules, na huwag kang kontakin ng person mo, kunwari huwag mangarap si person mo. Matino bang isip ng tao na sabihin na huwag mangarap ng iba, walang karapatan mangarap ng iba? Hindi. Kung sila ayaw nilang mangarap, choice nila yun. Kung ayaw nilang mangarap, wala silang karapatan mangontrol sa iba na mangarap, na nasabihin sa iba na wag mangarap, na gusto nang pigilan yung ibang mangarap. Ang tao ay binigyan ng God ng free will. Kaya they have choices sa side ng good or sa side ng evil. To do good or evil. Ang maging makatwiran o hindi maging makatwiran, di ba? So, afterlife, depende sa gawa nila kung saan sila ilalagay. Sa langit o sa impyerno, ma-save or hindi. O, di ba? Ganun. So, or mas worse, pag napaka-evil na talaga, dulan yung kasamaan nila, sa abyss pa, napupunta. Kasi meron ding abyss. Nandun yung masukdulan ang kasamaan napupunta. So, yun ang alam ko ha. Kaya lang sinasabi ko. Ano ang gustong sabihin pa sa'yo ng past person mo na yan? Sa'yo.
Past person. Ala, namumroblema siya, umiiyak daw siya. Umiiyak hindi to, na parang stress na stress. Parang naka-experience siya ng anxiety, isip siya ng isip, nag-overthink, ganon. Hindi matahimik yung isipan niya. Talagang namumroblema siya eh. Natuturay ito yung utak niya, kakaisip sa'yo. Kaya gusto niya mag-offer ng cup of rose eh. Wait lang. Tapos, ano pa yung nais na iparating sa'yo ng person na yun, na past person mo? Sa'yo, your past person is coming. Brave and courageous and klaro sa isipan niya kung ano yung goal niya, kung ano yung gusto niya. Ang i-pursue ka, ang puntahan ka, ang mag-reach out sa'yo, o either sa nabanggit ka. Ayun, parang napaka-porsigido, napaka-determinado, parang nagmamadali, pati ito nagiging impulsive, yung ganun. Malakas yung loob niya na mag-take ng action sa'yo, na i-pursue ka, na mag-reach out sa'yo, mag-reach out ngayon. Porsigido talaga. Ano ang wish ng past person for you? Pero may choices ka. Ang tanggapin mo yung offer niya, a huge offer, or ma-attract mo yung opportunities, money, abundance, stability, o tanggapin mo yung offer niya. Dahil itong offer niya na huge offer. May malaking offer siya to keep you. Natanggapin mo talaga. Natanggapin mo yung offer niya na to. Yung huge offer niya na to. Ang hindi na kayo mawalay sa isa't isa. Ano yung offer niya sa'yo? Ng past person mo na yun. Malaking offer. Ano pa yan? Yung malaking offer sa'yo ng past person mo na yan. Offer. More clarification with that. Yung hindi ka na maghirap. Hindi ka na ma-left out in the cold, hindi ka na magdusa, hindi ka na mahirapan financially, ang maging ka na competitive. Yan ang offer niya. Ang hindi ka na ma-dominate ng iba, hindi ka na mapigilan ng iba, hindi ka na harangan ng iba. Yung wala na maging superior sa buhay mo. Ang lumaban. Ang ipaglaban mo ang gusto mo. Ang ipaglaban mo ang goal mo. Ang makarecover na sa kahirapan, o kung na-left out in the cold ka from this, from being na-left out in the cold. Ang maging stable yung buhay mo. Ang maging secured ka na. Ang wala ng mga superior sa buhay mo. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng past person mo na yan? May na-release na siyang mga baggage. Pwede din galing sa resentment yan. Pag-overthink niya sa'yo, pag-overthink niya sa mga problema niya, mga stress na sinend sa kanya, mga negativity na sinend sa kanya ng ibang tao. Or maybe mga responsibilities din. Pwede din any baggage. Ano pa tong offer? A huge offer ng person mo sa'yo.
Ito din, pati. Yan. Na ma-unite kayong dalawa, na magsama na kayo bilang mag-partner. See? Na magsama na kayo. Yung mag-purchase na kayo ng house and lot kasi merong Ace of Pentacles dito. And then, you will live sa malayong lugar. Doon kayo titira. Sa malayong lugar. And then, yung hindi ka na ma-stuck. Hindi na masayang yung panahon mo. Yung hindi ka na napapa-confuse ng ibang tao. Hindi na stuck yung connection nyo. Hindi na kayo napipigilan. Hindi na napapaklaudan yung isipan ninyo. Hindi na kayo na-influensyahan ng mga influences na may evil na tao. Kasi doon to, may mga evil na tao at hindi lang konti yan sila. Marami yan sila. Kaya nga yung sinusuportahan ng mga yan, yung mga kapwa din nilang evil. At kadalasan naglalagayan sila ng mask. Kadalasan, lalo yung mga psychopath, diba? Multiple mask pa ngayon nalalagay nila eh. Very manipulative yan. Mga ano yan, yung mga evil na yan, mga gahaman, sakim, mga ano yun sila, mga harmful, mga harm sila gagawa ng scheme and deceit and evil, or even witchcraft, no? Na kahit mainggit lang, ipakulam ka nila, o kaya ipabarang ka, or else mainggit lang sa'yo kung marunong sila mambarang, mangulam, kulamin ka nila, kasi evil nga sila eh. Kasi ang reality dito sa mundo to, there are evil and there are good. So yan. And yung mga evil na yan, mga maskim yan. Kadalasan mapahide, basta manipulative. There are signs eh. And very liar yan sila. Bakit liar? Ayan ang sign ng evil. Di ba? Satanas liar. Manipulative, deceiver, o di ba? So, ganyan din yung mga evil na tao. Ganun talaga yun. Kung may matamaan man sa mga nanonood na ganun sila, hindi ko nakasalanan yun. Kasi sa dami-dami ng tao, hindi ko naman alam kung sino nanonood dyan. Diba? Then, nire-reveal ko lang kung ano yung evil. Actually, ayaw nilang nabubuking sila eh. Kasi pilit nilang tinatago yan. Napaka-secretive nga ng mga yan eh. Ayaw nilang lumabas yung tunay na kulay nila. Takot na takot yun sila. Malaman ng iba yung tunay na kulay daw nila. Takot na takot sila na malaman yung totoong sila. Kasi napaka-evil nila. Evil yan sila. Masama. May timang buti nila talaga. Kaya ayaw nilang malaman ng iba. Yung mga pinagagawa nila, mga patago. Kasi mga patago talaga yan. Kadalasan, traidor talaga yung mga yan. At kadalasan, driven na ng inggit yan, no? Mahal. Nainggit lang yan, na-insecure, mahalit na. Gagawa ng scheme and deceit. Gusto na i-destroy. Gusto na halitan. Gusto na pistihin yung taong kininggitan nila at yung taong ikina-insecurean nila. Kasi evil nga eh. Yan. Yan ang evil. Ganon ang evil. Kagaya kay Cain at Abel, di ba? Si Cain ay evil. Pinatay niya si Abel dahil sa inggit niya. Kapatid niya mismo, pinatay niya dahil sa inggit niya. O, ganun ang mga nagagawa ng evil. Nagagawa ng pang-harm. Gustong pumatay dahil sa inggit nila. Gustong manghalit. Gustong gumawa ng deceit and scheme dahil sa inggit nila.
Tapos insecurities lang nila, mga ganun ba? So, yan. Malapit naman darating to si the star na to, na new person. Kasi kung ayaw mo sa past person mo, yes, mag-release na yun, no? Mag-umpisa na yan na mag-take na action. Hindi ka pa niya kilala, pero malapit na yan. Parang, yan ba nakatadhana sa'yo? Si the star. Let's see, Pwede. Pride and Three of Swords. Let's see. Siya nga. Kaya pala magte-take na siya ng action. Mag-umpisa na yun na kikilos, ang mag-take ng risk, o pagalawin na yan ng kalangitan. Gagawin din siya na mag-take ng action sa'yo. Basta mag-meet na lang kayo niyan kasi nakatadhana yun eh. Magkakilala kayo niyan. Magkikilala kayo. Magkakakilala kayong dalawa niyan. Pagka mag-umpisa na. Malapit na daw. So yan. Ito na lamang guys for collective reading.